So ayun, isang magandang gabi sa ating lahat mga idol. So itong nasa harap natin na to ay isang semi-cascade na design, and then yung kanyang puno ay tugas bato from Gensan. So bago natin to talakayin, kung ano yung mga nagawa sa kanya na pwede nyo panoorin para alam nyo kung ano yung sistemang ginawa natin sa puno na to. So i-search nyo lang mga idol yung vlog number 9, vlog number 10, vlog number 11. So part 1, part 2, part 3. Meron pang dalawa na vlog number 40 at saka vlog number 55. So yan yung mga kasama ng video na to. So mas maganda panoorin nyo yun mga idol para mas mahaba yung ating magiging pag-aaral doon sa bonsai. So tara, magsimula na tayo. Shari Jean na. Kung mapapansin nyo, ayan. Meron siyang jean. Sa part naman ng trunk, ito lang yung lifeline. So yung kalahati nito, patay na, tsaka yun. Ngayon, dito ngayon sa sistema na gagawin natin sa puno na to, itong nasa ilalim na to is proportion yung karamihan ng primary. And then secondary, proportion na din. So magpapalabas ngayon tayo or mag-cut back tayo sa parte na to dahil marami nang malalaking sanga compare dyan. So ito naman ngayon ang papalakasin natin at ito naman ngayon ay pahihinain natin. So ang kagandahan dyan, mape-perfect na natin yung baba na yan. So gagamit tayo ng pliers, isang gunting, ito knob cutter, ito naman ay concave cutter. So tatanggalin muna natin yung mga hindi naman kailangan mga sanga, lalo yung mga tumutubo sa ilalim na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag ang tugas meron ng spot, mga black spot na yan, totally defoliate na yan. Kasi hindi na mag-i-induce ng panibago yan. Pansin nyo? Kaya matured yung mga dahon na yan, gawa ng black spot na yan. So pag yan ngayon, dinefoliate natin, ang mangyayari sa kanya, uusbong ng bago yan, sisirot uli ng panibago. I mean, magwa-wild uli yan. Na kung ano yung naging normal niya, ganun pa rin ang kalalabasan. Hindi kagaya nito na talagang mahina na siya. Ito, twigs na yan mga idol. Yan, twigs. Ito, yung tertiary. Sa tertiary na yan, ayan na yung twigs. So, binili ko muna siya ng one node. So, alin ba yung one node? Halimbawa na lang. Ito siya. Ito yung pinaka-secondary. Halimbawa, ito yung secondary. Then, kung mapapansin nyo, ayun yung node. Ayun. Ito, may node dyan, di ba? So, ngayon, binalik ko siya ng ganyan. Ito nyo. Bali, two nodes. 1, 2. Kasi masyado malapit. So, ang ibig ko sabihin sa one node, naglalaro siya ng one port. One port ang layo. Ayan. One port ang niyan, ang haba niyan. So, lahat ngayon yan, pahihinain natin para lumakas itong part na to. So, ang haba nito is 2 inches. 2 inches. So, ito, twigs. So, tanggalin natin ang dahon. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. So dito ngayon magte-tapered na tayo. Kung mapapansin niyo yan, ayan. Ito yung unang setback. Oh. So magse-setback na naman tayo sa part na to. So ito yung unang setback niya, di ba? So ngayon dito, magka-cutback tayo. So, tanggalin natin ang dahon. So ayan na siya. Malaki, papaliit, di ba? So ito, ano nyo na yan. Ang layo ng mga node yan. Ayan, di ba? Lalayo. So, ito ngayon, ibabalik ko yan sa isa. One node lang yung tertiary natin. Masyadong malakas yan. Pag ito, kinuha nyo ng ganyan kahaba, ang mangyayari dyan, yung lalabas doon na twigs, lalong lalaki to. So, sobra yan.
So, ganun din. Kung ano yung ginawa natin dito, ganun din dyan. Lahat ng nasa ilalim na twigs, tanggalin na yan. Hindi na kailangan yan. At least lahat ng twigs natin nasa taas. Para magandang tignan. Dito ngayon magka-cutback na tayo. Ayan, kompleto na. 1, 2, 3, 4, 5. Yung ating tertiary. So ayun mga idol, natapos na natin tanggalan ng dahon lahat. So wala tayong tinira na dahon sa kanya. Ayan, nakita nyo, walang dahon na natira. So ngayon, ang susunod natin gagawin dito ay mag-unwire tayo dahil sobrang bakat ng wire na dapat natin talagang tanggalin lahat. Pagkatapos noon, magka-cutback na tayo. Kung ano man yung dapat natin cutback dyan, ika-cutback na natin. So papakita ko sa inyo kung paano ako mag-cutback dito. Magka-cutback na tayo mga idol. Kada isa ng secondary natin, mag-iiwan tayo ng tatlo. So for example, itong number 1 secondary natin, 1, 2, 3. So ito, may node dyan, di lang nagsushoot. Ito naman ay number 2 secondary, 1, 2, 3, 4, apat. 1, 2, 3, 4, apat. So ito, ginamit lang natin nung nakaraan, pinapalaki lang natin itong primary. Ngayon, gayak na siya, ito ay 40% na dito sa trunk. And then, yung secondary naman natin is okay na rin siya. Ang palalabasin na natin ngayon dyan is tertiary. So, ano yung mga tertiary? Ito yon. Yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ika-cutback na natin to, yung part na to, at matitira lang yung mga 1, 2, 3 tertiary.
Number 2, lumabas na kagad. So, ayun yung node. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan to. Puputulin na natin yan. Kung mapapansin nyo ngayon, sunod-sunod na sila ng laki. Di ba? Malaki, oh, papaliit, ng papaliit. And then, dito ngayon, pagkaputol dyan, atras na din tayo dito. So, ito yung kailangan nating isa. So, ito yung isa pa. Yan, nakita nyo? Yan. So, ito yung last na setback niya. Then, gagawa na tayo ng dome dyan para sa apex niya. Ayun, mga idol, huwag kayong matakot mag-setback. Kasi, para sa ikagaganda ng halaman nyo pagdating ng panahon.
So ayun mga idol, ano-ano yung mga ginawa natin dito. Nagtanggal tayo ng unwanted branches sa katawan, sa mga branches, at saka nagtanggal tayo ng dahon, nag-unwire, nag-cut back, and then bukas, ang gagawin naman dito, yung mga dating mga naka-wire, yun yung mga hindi nawawiringan. Dahil sabi ko nga, pahinga muna yan. And then yung mga iba naman, kagaya nito, na hindi naman naka-wire, so mawawala sa layout yan. Pag pinag-wired natin, ang gagawin natin bukas is ile-layout, iwa-wire yung mga iba. Kagaya niyan. Yan, kagaya nito. Yung mga yan. And then, tsaka ito. So yan, lahat ng mga nakatingas na yan na walang layout. So, ile-layout natin yan. Yung mga dating mga naka-layout naman, yun yung magiging comparison doon sa mga shape ng ating ile-layout na hindi pa naka-wire ngayon. And then bukas, bago i-wire to, nakita niyo yan, ang dumi, di ba? So, tatanggalin natin dumi, pa-power spray natin lahat yan, at mag-apply tayo ng lime sulfur sa kanya para pang-preserve at hindi dapuan ng mga fungus o bacteria itong puno na to. At yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong patuloy na panonood sa Art Bonsai 101. Maraming salamat. God bless. Yung